May nabuking ngayon mga sangkay yung mga DDS, no? Na isang malaking impormasyon sa nakalipas na panahon. Okay, tingnan po natin ngayon itong nadiskubre no ng mga Duterte supporters, no. Tungkol po dito sa isang malaking impormasyon na kanila po itong ginagamit pambato sa pagwo-walk out nitong mga minority senators. Kung ano yan mga sangkay, malalaman nyo po ngayon. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Dyan po. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay ngayon. Okay? Comment down below, hashtag solid sangkay, kasama po inyong mga lugar. Diretso po tayo, guys. Kasi ito yung update ngayon, no? Ayan. Minority senators nag-walk out. Panoorin po muna natin ito at ipapakita po natin kung ano po itong nadiskubre nito mga DDS. Kasi related po dito yung mag-uusapan natin. Nauwi sa walkout ng mga taga-minorya ang debate sa plenaryo ng Senado ngayong gabi. Kaugnay po ito sa mungkahing amyendahan ng rules ng Senado para payagan ng remote o virtual na pagdalo sa sesyon. Yun yung yun yung debate nila na ginagawa. Na gusto payagan yung mga senador na makadalo ng session or makaboto kahit online. Hindi na po ito bago actually, guys, kasi noon ginawa na po ito mga sangkay. Well, malalaman nyo po ngayon, matindi to. Git po ng ilang taga-minorya, mismong Senado, ang lumalabag sa sariling rules nito. Saksi si Ian Cruz. Mainit ang diskusyon ng talakayan sa Senado kanina, ang mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang rules para mapayagan ang remote o virtual na pagdalo sa mga sesyon ng Senado. Nauwi ito sa pag-walkout ng minority senators. Common sense, hindi naman tayo tanga, journalist tayo, di ba? Common sense. Give way, guys. Give way, please. Yes. Give way Kung po. ano yung mga rules Sir, give way. Galit po si Tulfo. tayo. Hindi tayo loko. Sabi, hindi naman tayo tanga, journalist tayo, di ba? Common sense. Kung ano-anong mga rules pa, niloloko na pa tayo. Wag nila tayong lokohin. Paano ba, sir? Bakit po? This is a travesty of our rule. Binabraso ng mga sa minority. Sir, bakit po kayo nag-walkout? So this is political drama. Part po ito ng 1987 Constitution. Kaya nga sabi ko sa inyo, dahil sa sobrang bulok ng 1987 Constitution, ito yung nakikita po natin sa mga politicians. No? Not just senators, maging yung mga kongresista, mga governor, lahat ng mga sangkay. Yung drama na apektado yung mga panatiko. Kaya ako mga sangkay, hindi na po ako ganun eh. Yung panatiko. Ako pro-government ako. No? Pero kalmado, hindi po tulad sa iba na naghihimod talaga. 'Di ba? Ako pro-government. Eh, malalaman nyo mga sangkay yung yung purely sumusuporta sa gobyerno kapag nag-aalala siya sa kalagayan ng administrasyon at ng ating bansa. Hindi po yung tipong kahit may mali na, sige pa rin, kahit may nakikita ng hindi tama, sige pa rin, himod pa rin. 'Di ba? But well, guys, this is because of 1987 Constitution. That's why what we are 'di ba? Nakikita po natin what we witness. Yan po yung bunga ng 1987 Constitution. Sobrang gulo ng political system po natin. Yung drama na matindi, 'di ba? Pambihira. Kasi mali yung gagawin nilang pagboto eh. Yan yung part nila, mali daw po yung majority. Kaya nga ito yung utakan lang 'to eh. Yung majority gustong utakan nila yung minority. No? Gusto nilang gulangan. Na gusto nila mangyari, kahit may makulong sa kanila, makakaboto pa rin pagdating po sa impeachment trial ni VP Sara. Ito namang minority, magulang din. Gusto nilang i-delay yung botohan tungkol doon, nang sa ganon, yung botohan about sa virtual pag-attend ng session or botohan. Gusto nila i-delay. Bakit? Para mauna munang madampot
bago pa makapagbotohan. Kumbaga parehas po sila mga engot. Mali ba tayo sa mga rules? Mali Parehas sila mga engot dahil po sa 1987 Constitution. Yun po talaga yung pinakapunto doon. ang proseso. Wala pa ng debate sa substance. Bakit po sa tingin nyo gusto nilang mangyari Ayaw ni Hontiveros, di ba? yun? Hindi na tayo umabot sa pag-discuss, debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rules. Noong May 11, pagpasok ni Senador Bato de la Rosa at pagpalit ng liderato ng Senado, nagmosyon si Senador Marcoleta na amyendahan ng Rule 14 at magdagdag ng paragraph sa Section 41 para payagan na makadalo at makalahok sa sesyon sa pamamagitan ng teleconference, video conference at iba pang virtual and electronic means ang isang senador. Ngayong gabi, sinabi ni Acting Majority Leader Joel Villanueva na ibinabalik na sa plenaryo ang pagpapasya sa mosyon ni Marcoleta na unang na-refer sa Committee on Rules. Agad itong tinutulan ni Senador Ping Lacson lalo't na-refer na raw ito sa komite. Pero gate ni Senate President Alan Peter Cayetano, pwedeng magpasya sa isang mosyon ang plenaryo na mas mataas sa isang komite alinsunod sa Rule 136 ng Senado. Tutol dito si Senador Kiko Pangilinan at kaisa niya si Senadora Risa Ontiveros na sa Lunes pa pwedeng pagbotohan ng mosyon ni Marcoleta dahil ngayon lamang daw nagmosyon si Marcoleta matapos ibalik sa plenaryo ang mosyon niya noong May 11. Ayan, ang gulo-gulo nila, no? Pero ito na-discover. Ito yung na-discover ng mga DDS. Ito si Daryl Yap, guys. Sabi niya dito, Lord, bago po ako matulog, gusto ko lang pong tanungin, bakit ganun po sina Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan at Ping Lacson? Ayaw po nila ng Zoom or online ngayon, pero nung kay De Lima, okay lang? Hindi po ba nila alam na nasa website lang ng Senate ito? Ginagawa po ba nila kaming tanga sila? Ginagawa po ba nila kaming tanga? Sila, may karugtong Grabe po sila maglinis-linisan at umastang tama. Pwede nyo po ba silang iluklok sa kanan ng Ama? Oh, amen, sabi po dito. Ngayon, ang punto dito, basahin po natin. Ito Noong February, 24, 2021, nag-request si De Lima or yung, I think, ito, basahin na lang natin. To allow Senator De Lima, ito resolution to allow Senator De Lima to participate in plenary session and committee hearings through teleconferencing, video teleconferencing, or other forms or remote or electronic communications. So noon pa mga sangkay, sila din po, yung mga dilaw na mga senador, ang nag-request na ito. Oh, ito mga sangkay. Whereas on 24 February 2021, Senator Laila De Lima will mark her 1,462 day or 4th year in detention. Whereas on 31 of July 2019, Senators Franklin Drilon and Panfilo Lacson filed PSR number 51 entitled Resolution allowing Senator Laila De Lima to participate in plenary through teleconferencing, video conferencing, or other forms of remote or electronic communications. You see? Oh. Parang ang dating tuloy, bumalik sa kanila. Ako mga sangkay, wala akong nakampihan. Sabi ko nga, parehas sila magugulang, parehas may mga pinaplano Pero dito, kapag binato po ito ng majority sa kanila, sasampalin po talaga sila niyan. Lalo na sila Lacson, sila Hontiveros. Kasi yan po, malinaw. Mga pambihira, mga sangkay. So dito, nakakulong kasi dito si De Lima. No, nakakulong. At kaya nag-request ng ganito since nasa loob siya. Yun na lang, kahit galing nga kahit ang constitution natin matindi. Kahit nasa loob ka,
pwede kang umattend or ikaw pa rin ay senador at pwede ka pa rin mag-participate. Ganun katindi. Pero ngayon mga sangkay, ayaw po ng minority na gawin ito. Pero noon pala, ginawa na rin nila. So kapag pinakita ito nila kay Tano, sasampalin sila nito ng matindi. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po ay Sangka Revelation. Hanapin nyo po ngayon ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.